Magandang araw mga ka-Arbitronics. Sa araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang loops control structure ng C para sa ating Arduino programming. Matututunan nyo ngayon ang iba't ibang bahagi ng loops, mga uri ng traditional loops ng C, at kung kailan ba kailangan gumamit ng loops sa ating mga program, lalo na sa logic ng ating Arduino microcontroller. Nung nakaraang tutorial natin ay pinakita ko sa inyo kung paano gamitin ang conditional control structure ng Turbo C. Pinakita ko sa inyo ang iba't ibang uri ng if statements at kung paano ito gamitin. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano gamitin ang loops. Isa rin itong control structure ng C. Ano ba ang loops at kailan ba natin ito ginagamit? Ang loops ay ginagamit kung kailangan nating basahin ang isang code ng paulit-ulit. So, ang ibig sabihin nun is, kung may gusto tayong gawin na gagawin natin ng ilang beses at paulit-ulit natin gawin, kailangan tayong gumamit ng loops. Kasi generally, ang code ng ating program sa lahat ng programming language ay binabasa sequentially yan ng ating program. Ang ibig sabihin ng sequential is from top to bottom. Kung ano yung mauna, yun ang unang babasahin at sunod-sunod na yun. Kung ano yung order ng codes mo. Dito sa loops, may option ka ngayong ulit-ulitin pag-execute ng iyong program ang certain code na gusto mong basahin ng ilang beses na gusto mo. Diyan natin gagamitin ang loops. So, lahat ng uri ng loops ay may tatlong bahagi. Ang mga parts na ito ay yung initialization, yung condition, at yung increment or pag-update ng ating looping variable. So, ano bang initialization? Kapag gumamit ka ng loops, ay magkakaroon ka ng tinatawag na looping variable. Alam nyo naman siguro ang ibig sabihin ng variable. Ang looping variable na yun ay dapat papasukan mo ng initial value. Kadalasan, ang value na ginagamit natin para madali ang pagbibilang is magsisimula tayo sa bilang na 1. Minsan may gagamit din ng 0 pero most of the time 1 yung ginagamit na initial value ng ating looping variable. I-explain ko yan sa inyo mamaya kung ano pang pwede natin gawin sa initialization. At yung condition naman, tulad ng ginawa natin sa ating conditional control structure, ito ay isa ring Boolean expression. Pag sinasabi natin Boolean expression, gaya nga ng natutunan natin sa conditional statements, meron itong mga comparison operators at naglalabas ito ng value ng either true or false. Ano naman itong increment? So, ang increment ay kung paano natin i-update ang ating looping variable from the initial value nito na sinet natin. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano rin gamitin ang increment. So, ano naman ang uri or klase ng loops na meron tayo sa C or C++? Meron tayong tinatawag na pre-test loop at post-test na loop. Under pre-test na loop, mayroon tayong while loop at for loop. At ang post-test naman ay do-while loop. So, ano bang kaibahan ng pre-test at post-test? So, kung nakikita nyo dito sa mga bahagi ng loops, may nabanggit tayong condition. Kaibahan lang ng post at pre-test ay kung pre-test na loop, iti-test niya muna ang condition natin bago niya i-execute ang statements or body of statements ng ating loop. Walang post-test, itong do-while loop, gagawin niya muna yung statement or yung gusto mong ipagawa mo sa iyong program ng isang beses, tsaka niya ngayon iti-test ang condition kung true ba or false. So, basically, ang kaibahan lang nitong dalawa is sa while at for loop, kung false agad yung condition mo, ay hindi ma-execute kahit isang beses yung action na ipapagawa mo. While sa post-test, kahit na initialize mo na nag-false ang condition sa simula pa lang, ay ma-execute ng at least isang beses yung statements mo. Now, so ito yung syntax ng while loop. Kung nakikita nyo dito, may initialization. So, dito natin ini-initialize ang value. At ito, keyword na while. And then,
parenthesis, and then condition. Ito yung condition na kailangang i-test. If yung condition na ito is true, i-execute ngayon itong statements or body of statements na nasa loob ng curly brackets. Tulad din ng ating if statements ng nakaraang tutorial. At kung napapansin nyo, bahagi ng body of statements natin na i-execute ng ating program kapag true ang condition, nandito ang increment. I-increment niya ngayon yung value ng ating looping variable. Then, after niyang i-execute, i-test niya naman yung condition. If ang condition is true pa rin, execute niya until such time na nag-increment yung ating looping variable at na-false na yung condition, tsaka siya lalabas sa ating loop. While the condition is true, execute the statement. So, if the condition is false, lalabas na sa ating loop. Then, punta naman tayo sa ating do-while loop. Ito yung syntax ng do-while loop. Halos katulad din ng while loop, magsisimula din dito sa initialization ng looping variable. Katapos, keyword na do, and then curly brackets, statements or body of statements. Then after the statement, tsaka pa magkakaroon ng while and then condition. Kaya ito tinatawag na post-test loop kasi mauuna munang i-execute ang statement tsaka pa niya iti-test yung condition. So, ang kaibahan nito sa kanina, sa while loop is dito, after initialization, iti-test niya muna yung condition. If the condition is true, tsaka niya i-execute ang statement. While dito, i-execute niya muna ang statement tsaka niya iti-test yung condition. So, ito is pre-test at ito naman is post-test. And then, ito yung for loop. Ito yung syntax ng for loop. For keyword, parenthesis, andito yung initialization of the looping variable, semicolon, and then, andito yung condition, semicolon, and then, dito yung increment or pag-update ng looping variable. At dito magsisimula yung statements. So, ang gagawin ng for loop, again, pre-test ito, initialize niya yung value, iti-test niya yung condition, and then, if condition is true, execute niya yung statement, and then, increment niya yung value ng looping variable. Then, test niya naman ulit, hanggang ma-false na yung condition, tsaka siya lalabas sa body of statements, or hindi niya i-execute yung statement. So, walang kaibahan ito sa while loop, except for the syntax. Siguro tatanong kayo, ano ba ang mas mainam na gamitin na loop? Kailangan ba talaga nating masterin itong tatlong uri ng loop na ito? Or pwedeng isa lang? So, dapat alam natin itong tatlo, but halos lahat ng programmers may personal preference kung anong ginagamit na loop sa mga programs. And most of the time, gumagamit ng for loops. So, ito yung pinaka-common na ginagamit na type of loop. So, siguro mas common na ginagamit itong for loop kasi nga medyo organized siya. Nandyan na lahat yung babantayan mo. Isang line of code lang. Initialization, condition, at increment or updating. Okay, punta tayo ngayon sa examples. Mag-open lang tayo ng ating Arduino IDE. So, open lang tayo ng new sketch. Okay, so ito yung new sketch natin. Dito tayo gagawa ng ating example. Pero bago ang lahat, bibigay muna ako ng senaryo. Halimbawa, may isang LED ka na gusto mong mag-blink ng 5 beses. So, ano bang gagawin mo? Una sa lahat, set muna natin yung pin mode ng ating LED. Connect natin yung ating LED sa pin number 7. Let us output. Tapos, dito sa void loop mo, yung problem mo is, yung LED, pagbiblinkin mo ng 10 beses. So, ang gagawin mo is, pwede kang mag-start sa digital write pin 7 high. Bibigyan mo ng delay, say 500 milliseconds. So, dito, para mag-blink siya, siset lang natin yung ating hardware mamaya na dapat mag-on yung ating LED ng signal sa signal na high at mag-off naman sa signal na low. Para naman mag-off yung ating LED, copy lang natin to at bibigyan natin ng low. So, yan, isang beses yan mag-on tsaka mag-off. Kung hindi mo pa alam yung konsepto ng loop, ang gagawin mo is ika-copy mo ito at ipipaste mo ng 5 beses. Okay. So, gagawa muna tayo ngayon ng hardware. May ginawa na akong hardware kanina
Napakasimple lang naman ng hardware. Meron lang tayong isang LED at may limiting resistor na connected sa pin number 7 ng ating Arduino. Ito yung ating Arduino. So, connected to pin number 7 ang anode side niya at yung cathode side is connected sa ground. So, yung negative ng ating LED connected sa ground. Ito, ang makapag-on ng ating LED is 5 volts na signal. So, connect natin yan sa ating pin number 7. Ito na yung magiging program natin. Magbiblink na ito ng 5 times. Pero nga lang, nasa void loop to. So, continuous yung pagbiblink. Ba, tama na yung concept natin. Magbiblink na to ng 5 beses. Pero ang problema nito is manual nating ginawa. What if gusto nating magblink ng 100 times? So anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng i-copy paste natin to ng 100 times din. Kung makikita nyo dito, gusto lang nating ulit-ulitin ang execution ng line of codes na ito. Itong 4 lang. So, ang gagawin lang natin is, gagamit tayo ng loop at i-execute lang natin itong lines of code na ito ng paulit-ulit. Ito yung mga instances na sinasabi ko na kailangan nating gamitan ng loops. Kung yung action na gusto nating ipagawa sa ating microcontroller ay paulit-ulit lang, lalo na kapag maraming beses nating ipapagawa to sa ating microcontroller, so, gagamitan natin ng loops para hindi masyadong mahaba yung ating program. Ito yung gamit ng loops. Okay, so paano ba ito gagawin? So, simulan natin sa paggamit ng while loop. So, may LED na tayo. So, ang gagawin lang natin is, gagawa tayo ngayon ng condition. So, una, dapat mag-declare tayo ng ating looping variable. Type integer lang, loop var. Pwedeng i-initialize natin, pwedeng hindi. So, dito, ito yung ating initialization. So, saan ba ilalagay yung initialization? Actually, pwedeng ilagay yung initialization for while loop and do while loop sa labas ng void loop. Pwedeng nasa loob siya ng void setup. Pero, pwede ring ginagawa ito sa loob ng void loop. Dito tayo ngayon nag-i-initialize for this specific application lang. So, loop var is equal to 1. So, mag-start lang tayo sa 1. Yan yung initial value ng ating looping variable na loop var. While condition, while loop var is, tulad ng natutunan natin sa ating conditional statements, gagamit tayo ng comparison operator na less than or equal to 10. Okay. Ito yung ating initialization. Lalagyan lang natin ng comment. Specifically, tinatawag itong line comment ng C++ at C. So, ang ibig sabihin nito is, lahat ng nakasulat dito after sa double slash ay hindi babasahin ng ating compiler as part of our sketch. Yan yung gamit ng comment. So, ito naman yung ating condition. So, magko-comment din tayo dito ng condition. Okay. So, ano ba yung gustong gawin natin, gawin ng ating microcontroller every time true ang condition? Yung ginawa natin kanina, yung mag-on ng LED for 500 milliseconds and then off naman for 500 milliseconds. So, gamit tayo ng digital write pin 7 high and then delay 500 milliseconds. Copy paste lang natin. At papalitan natin ito ng low. Okay. So, kung itong sketch na ito ay i-upload natin sa ating microcontroller, ang mangyayari is, yung ating statement ay ma-execute ng walang katapusan. Magiging true ang condition all the time. Bakit? Kasi initialize natin yung ating looping variable ng 1. So, first pass, iti-test niya is 1 less than or equal to 5. True. So, i-execute niya ngayon tong statements. After executing the statement, test niya naman yung condition. So, ang value ng ating loop var, hindi nag-iba. So, still 1. So, is 1 less than 5? True. So, etong condition na to is always true. At etong statement na to, ma-execute endlessly. Hinto ba siya sa 5? Hindi. Kasi, hindi nga nagbabago yung ating looping variable value, which is initially 1. Kasi, may kulang tayo dito. So, based sa ating syntax, dapat meron tayong increment dito or i-update natin yung value ng ating looping variable.
Ano ba? Ito yung ating looping variable. So, ang gagawin natin is, i-increment lang natin yung value nito. So, loop var equals loop var plus 1. So, initially, the value of loop var is 1 plus 1. So, ang loop var ngayon is 2 na. So, pag test niya, 2 is 2 less than or equal to 5. True. Ito yung updating na part or increment na part. Updating looping variable. Okay. May shortcut na paraan kung paano gamitin itong increment. If gusto mong i-increment by 1, gagamit lang tayo ng plus plus na symbol. So, ang ibig sabihin is, katulad ng ginawa natin kanina, loop var is equal to loop var plus 1. Okay, so yan yung ating updating. So, test natin muli yung logic ng ating program. So, initialize natin yung looping variable value ng 1. So, test niya is 1 less than or equal to 5. True. So, execute tong statement na ito. Tapos, update niya yung variable. So, from 1, naging 2 na. 2. Test the condition is 2 less than or equal to 5. True. So, execute the statement for the second time. Update na naman. 3, 4, and so on. Until, ang value ng ating loop var is 5. So, is 5 less than or equal to 5. True pa din. So, for the 5th time, i-execute niya yung statement. Update, magiging 6 ang ating loop var. So, is 6 less than or equal to 5? So, dito na magiging false. At lalabas ngayon dito sa ating loop ang ating program. So, ang mangyayari, i-execute tong block of codes na ito, including tong increment, for 5 times. So, magbiblink dapat 5 times ang ating LED. Pero, ang problema nito is, kung iloload natin ito sa ating microcontroller, after ma-false yung statement, paglabas niya dito, since nasa void loop tayo, ang ibig sabihin ng void loop, kung natatandaan nyo, is paulit-ulit na i-execute ang ating program na nasa loob ng void loop. Okay, so ano bang workaround dito? Ito kasing condition is i-interpret as true or false. Pero, kung bibigyan mo ito ng numerical value or integer value, i-interpret ng ating program na true if non-zero. Say for example, gagawa ka dito ng 4, while 4. Ang mangyayari dito is, magiging endless yung loop natin. I-execute niya ito kasi yung condition natin is non-zero. Any number na non-zero is considered true. At if integer 0 yung nilagay natin sa ating condition, any kind of loop and conditional statements pwedeng i-apply ito. If 0, ang interpretation nito is false. So, kailangan nating maglagay, after ma-false yung statement natin dito sa first loop natin, paglabas dito, ay mag-stack lang siya dito sa pangalawang while loop natin kasi itong loop na ito is always true at wala siyang gagawin dito sa kanyang statement. Blank lang itong ating statement dito for this loop. So, always true siya. So, paikot-ikot lang siya dito at hindi siya lalabas at babalik dito sa simula ng ating void loop. So, ito lang yung purpose nito. Para ma-stack lang yung ating program after the execution of the first loop. Okay, upload natin yung ating program. Uploading. Yan, 2, 3, 4, 5. Reset natin yung ating Arduino para mabilang natin. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, what if gusto natin gawing 10? So, ito ang kagandahan ng loop. Kasi, kung gusto nating i-execute yung statement kung ilang beses natin gusto, babaguhin lang natin yung condition. So, gagawin natin 10 ito. So, upload. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Okay, so, kung gagawin natin itong do while loop, ang gagawin lang natin is itong while at condition na ito is papalitan lang natin ng do at yung while at saka yung condition ilalagay natin dito after sa block of code.
At huwag na huwag kalimutan na after sa while and then condition, maglalagay tayo ng semicolon kasi part ng syntax yan. Try nating upload to. Uploading. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan. At kung gagawin naman natin tong for loop, mawawala na tong initialization at tsaka tong condition na to. At itong updating nasa loob kasi ng ating for loop na. So dito lalagay tayo ng for parenthesis, initialization natin loop var equals 1 semicolon, then condition loop var is less than or equal to 10 semicolon, then update loop var plus plus. So, upload natin. Uploading. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Parehas ng execution. Iba lang yung syntax or order ng or pagkakasunod-sunod ng ating mga parts ng loop. Okay, hanggang dito lang muna at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko at i-share at mag-like na rin kayo sa mga videos na i-upload ko at dun sa mga videos na nagawa ko na.